بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله تعالى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. صلاة الجمعة والجماعة. Ang musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, pagkatapos ng talakayin ang mubtilatus salah, dumiretso siya sa talakayin hinggil sa pagsasagawa ng salatul jumu'ah. At ang salatul jumu'ah ay kabilang sa mga salah na kapalit o sala na espesyal sa ating umma. At ang araw kung kailan ito nagaganap, wala iba kundi ang araw ng Jumu'ah sa ating Biyernes o Friday. Yan ay isa sa mga khususiyat ng ating umma na wala sa ibang umma. Ang mga Muslimin, ang Eid na araw nila o ang espesyal na araw para sa kanila yung araw ng Biyernes. Samantala sa mga Yahud, sa mga Hudyo, ang espesyal na araw para sa kanila ay araw ng Sabado, habang sa mga Kristiyano, ang espesyal na araw para sa kanila ay araw ng Linggo. Okay, ngayon sabi ng musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala dito, wal jum'atu fardu ain. At ang Jumu'ah ay fardu ain. Ibig sabihin ay obligado para sa lahat ng mukallaf ang pagsasagawa ng salatul Jumu'ah. Pero hindi natatapos doon, bagkos meron pang mga katuloy. Unahin natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng Jumu'ah? Pag sinabi mong Jumu'ah, ang Jumu'ah ay tawag para sa kilalang araw. Walang iba kundi ang araw ng Biyernes. Pag sinabi mong araw ng Jumu'ah, ay araw ng Biyernes. Pero kapag ginamit ang Jumu'ah na konektado sa salah, ibig sabihin yan, salatul Jumu'ah halimbawa, o magjujumu'ah ako halimbawa, ibig sabihin nun ay aatin ako ng salatul Jumu'ah. Ang kahulugan nun sa Sharia, sabi, ismun lis salatin lati tuqamu fi hadzal yawm. Sabi niya, ito ay tawag para sa isang espesyal na salah na ginagawa para sa araw na iyon. Walang iba kundi sa araw ng Biyernes. Alam naman nating lahat na mga Muslim, ito ay ang espesyal na sala na ginagawa sa buong isang linggo. Kada linggo mayroong Biyernes at kada Biyernes mayroong Jumu'ah. At ang Jumu'ah ay fardu ain. Ibig sabihin yan ay obligado para sa lahat ng Muslim. At ang pagiging fardu ain nito o obligado nito ay ang pinakamainam na fard sa lahat ng salawatul fardiyya. Sa lahat ng mga fard na sala, ito ang pinaka-espesyal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sabi pa, at ang salatul jama'a sa salatul jumu'ah, ang pinakamainam na jama'a sa lahat ng natitirang salawat. Halimbawa niyan, salatul zuhur jama'a, salatul asr jama'a, salatul maghrib jama'a, salatul isya jama'a, salatul fajr jama'a. Ang pinakamainam na jama'a sa lahat ng yan ay ang jama'a na naganap sa salatul jumu'ah mismo. Kaya hindi nararapat para sa isang Muslim na walang katanggap-tanggap na dahilan na umiwas sa pagsasagawa ng Jumu'ah o di kaya hindi magjujumu'ah, dahil ito ay bahagi ng obligasyon ng lahat ng Muslim maliban na lamang kung ang isang tao ay mayroong katanggap-tanggap na dahilan. Sabi ngayon dito ng musannif rahimahullah, at ang salatul Jumu'ah ay fardu ain sa lahat ng Muslim. Pag sinabi nating Muslim, labas dyan ang kafir. Dahil ang kafir hindi sa kanya obligado na magsalatul Jumu'ah. Ngayon, paano naman ang murtad? Kasi syempre labas sa pagiging Muslim ang murtad. Sabi ng ating mga ulama, wajib sa isang murtad na magsagawa ng Jumu'ah pero hindi sahih para sa kanya. Ay ibig sabihin yan, kung magjujumu'ah siya pero murtad pa rin siya, hindi sahih pero wajib siya. Pipilitin siya ng Sharia na gumawa ng bagay na yon, ay ang pagsasagawa pag-attain ng salatul Jumu'ah, pag-attain ng khutbah at sasagawa ng salatul Jumu'ah. Naam. Zakarin, ibig sabihin lalaki. Labas sa pagiging lalaki ay ang mga babae, dahil ang pagsasagawa ng salatul Jumu'ah sa babae ay kailanman hindi wajib. Ni sunna, hindi sunna. Ini sabihin natin, palagay natin, hindi wajib sa babae, pero sunna ba sa kanila na magjumu'ah? Ang sagot, hindi. Hindi sunna para sa kanila na magjumu'ah.
Pero makakuha sila ng reward kung sakaling kung aatin sila ng Jumu'ah. Naam. Isa pa, hindi na sa kanila obligadong magsalatul zuhur kung aatin sila ng Jumu'ah. At obligado sa kanilang sumunod sa imam kung sakaling umatin sila ng Jumu'ah. Halimbawa niyan, ang imam magsasala na ng salatul Jumu'ah, sila hindi pa magsasala ng salatul Jumu'ah. Walang dahilan. Halimbawa niyan, naririnig nila ang imam, nakikita nila ang khatib, halimbawa, ayaw nilang magsala ng salatul Jumu'ah, gusto nila salatul Zuhur. Anong hukom? La yajuz, hindi pwede. Dahil sa pagkakataon na yon, hindi kayo inobliga na magsagawa ng salatul Jumu'ah. Ibig sabihin nun, pumunta sa masjid para magsala ng salatul Jumu'ah doon. Pero kapag kayo pumunta sa masjid, inuobliga kayo ng mga bagay na inobliga nyo sa inyong sarili o pinatupad nyo sa inyong sarili. Walang iba kundi ang pagpunta sa masjid para mag-Jumu'ah. So kapag nag-adhan para sa salat, para magsala ng salatul Jumu'ah at ayaw tumayo halimbawa ng ibang mga pumunta ng Jumu'ah, hindi pwede yung sa kanila. Haram yun. Pwede ba kaming mag-zuhur na lang? Ayaw namin mag-Jumu'ah, mag-zuhur na lang kami 4 na raka'a. Tabaan, pahirapan nyo sa sarili na rahmat na yun, 2 raka'a eh. Halimbawa, sabihin natin, halimbawa, mas gusto namin na mag-4 na raka'a salatul zuhur. Ayaw namin mag-Jumu'ah. Anong hukom nun? Haram. Hindi naman wajib sa amin kahit pa kasi pumunta kayo ng masjid. Okay? Khilaf, kung andun kayo sa bahay nyo, naririnig nyo yung khutbah. Halimbawa, yan yung bahay nila, tabi lang ng masjid. Ngayon yung bahay na yun, naririnig din nila yung khutbah. At the same time, ipagpalagay pa natin, nakikita pa nila yung imam. Ano ang hukom ng pagdalo nila ng Jumu'ah? Ang hukom ng pagdalo o pagsabay nila sa Jumu'ah, afwan, ang hukom nun, yan is jaiz. Tama, sunnah. Okay, pwede sabihin natin kasi magka-reward. Pero kung wajib ba siya? La. Bakit? Dahil labas sila sa masjid. Labas sila saan? Sa masjid. Okay? Maliban na lamang kung pumunta sila sa lugar ng masjid. Halimbawa niyan, hindi man sa loob ng masjid, ay pumunta sila halimbawa saan? Sa courtyard ng masjid. Open space ng masjid. Anong hukom nun? Ay hukom nun para ka din lang nasa masjid pagdating sa pagiging obligado sa iyo sa Jumu'ah. Okay? Naintindihan naman siguro na natin yan. Sabi niya lalaki. Ibig sabihin obligado sa lahat ng Muslim na lalaki. Labas doon kung Muslima na babae. Dahil hindi obligado sa kanya. Siyempre hindi na binanggit dito ng Musannif rahimahullah ang pagiging mukallaf. Labas doon ng bata. Kapag bata pa ang isang Muslim na lalaki, hindi sa kanya obligado na mag-Jumu'ah. Okay, kasi bata pa yun. Next, hadir. Pagdating sa hadir, ibig sabihin ng hadir dito ay naroon sa lugar na yun. Ang tao sa Jumu'ah, tandaan natin palagi, nahahati yan sa 3. 3 ang uri ng taong nagsasagawa ng Jumu'ah. Either siya ay mustautin, ibig sabihin taong taga doon talaga sa lugar na yun. Ang tawag sa kanya mustautin. Ikalawa, mukim. Ibig sabihin, taong hindi taga doon pero nanatili doon. Madaling sabi, musafir siya. Naglalakbay siya. Kaso nga lang, naka 4 days na siyang mahigit ng pananatili sa lugar na yon hanggang inabutan siya ng Jumu'ah. Anong tawag sa kanya? Mukim sa lugar na yon. Dahil ang musafir, 3 days, minimum niya, 4 days lang. Yun ang musafir sa atin sa Madhhab Shafi'iyya, 4 days. Ngayon, ang ikatlo ay either ang taong yon ay musafir. Ibig sabihin niya naglalakbay. Okay? Nagbebiyahe. Madaling sabi, halimbawa niya napadaan sila sa isang masjid para magsala. Kaso nga lang, yung masjid na yun ay nagsasala doon o nagsasagawa doon ng Jumu'ah. Tawag sa kanila musafir. Okay? Ngayon, yang 3 yan, mustautin, taga doon. Mukim, hindi taga doon pero nanatili sa lugar na yon ng 4 days pataas. At musafir, sila ang 3 uri na umaattend ng Jumu'ah. Either taga doon talaga, hindi taga doon, o di kaya naglalakbay. Okay. Ang hukom ng taong mustautin, tamam? Una sa lahat, obligado sa kanya ang Jumu'ah. Lahat ng mga lalaking Muslim na mustautin, taga doon talaga sa lugar na yun na tinatayuan ng Jumu'ah, obligado sa kanilang umattend ng Jumu'ah. Okay? Wa tasihhu bihimul Jumu'ah, at sahih
para sa kanila na umattend ng Jumu'ah. Sahih. Bakit sahih? Dahil may mga tao kasi na hindi sahih para sa kanilang umattend ng Jumu'ah. Yan yung madaling sabi, hindi sahih. Halimbawa ng mga taong hindi sahih para sa kanila na umattend ng Jumu'ah, ang murtad. Halimbawa niyan, ang murtad, hindi sahih sa kanila na umattend ng Jumu'ah, pero taga doon sila, halimbawa, murtad ngayon nga lang. Anong hukom? Hindi sahih sa kanila na umattend ng Jumu'ah. So, 1, wajib sa kanila umattend ng Jumu'ah. 2, na hukom, sahih, tanggap sila na umattend ng Jumu'ah. At ikatlo, ibinibilang sila sa Jama'ah ng Jumu'ah. Mahalaga ito ha, in number 3. Tandaan natin na ibinibilang sila sa Jama'ah ng Jumu'ah. Sa madhabu Syafi'iyya, ang minimum na Jama'ah ng Salatul Jumu'ah ay 40 na katao. Kapag bababa sa 40 na katao ay hindi Salatul Jumu'ah yun, bagkus Salatul Zuhur. Okay? Iba pa doon yung iba't iba pang mga masail at saka iba't iba pang fatwa. Wala kulli hal, mu'tamad na fatwa ang binabanggit natin, hindi akwal. May akwal, merong kaul-kaul, merong iba pang mga fatwa bukod sa 40, pinapayagan yung ganitong bilang, pero hindi yun yung usapan natin. Ang usapan natin at ang daras natin dito, mu'tamadul fatwa. Ibig sabihin yan ay ang pinaninindigang fatwa sa ating madhab. Ang malakas na fatwa, ang matibay na fatwa sa ating madhab. Okay. Sabi dito, dapat 40 na katao. At yung 40 na katao na yun, dapat lahat sila mustautin, taga doon. At dapat lahat sila ay lalaki at baligh. Okay? Itong mga mustautin na to, mga lalaking, mga Muslim na taga doon talaga sila. So, ibibila. Wajib sa kanilang umattend, at the same time sahih, tanggap sa kanila na umattend. At the same time, ay tu'addu minal Jumu'ah. Binibilang sila sa Salatul Jumu'ah o sa Jama'ah ng Jumu'ah. Ikalawa, ang mga mukim. Sila yung mga taong nagbiyahe. Lumampas sila ng 4 days. Madaling sabi, nagtatrabaho sila sa lugar ng halimbawa niyan Maynila. Doon ang trabaho nila. Pero hindi sila taga doon. Ang fark sa taong taga doon at saka hindi taga doon, yung taga doon talaga sila nakatira. Either may bahay sila o wala silang bahay. Pero ang intention at layunin nila, doon sila manirahan. Doon na sila tumira. Hindi sila aalis doon sa lugar na yon maliban na lamang kung kailangan. Ang tawag sa mga taong yun sa Sharia, mustawtinin. Ikalawa, ang mukim. Ang mukim, sila yung mga taong nanirahan sa isang lugar kahit napakatagal na nilang panahon. Taon na ang lumipas, dun pa rin sila nakatira. Pero mayroon silang layunin sa kanilang mga sarili na bumalik sa kanilang mga lugar kapag nagkaroon ng pagkakataon. Nagkaroon ng pera, nakaipon, o ano pa mang dahilan nila, uuwi sila sa kanila. Ang tawag sa taong yon mukim sa Sharia, hindi mustautin. Okay? Ngayon, ang mukim, wajib sa kanyang umattend ng Jumu'ah kasi nandun na siya sa lugar na may Jumu'ah. Wajib sa kanyang umattend. Pero ito yan, pasok ba siya, sahih sa kanyang Jumu'ah, tama, kung aatin siya ng Jumu'ah, sahih din. Tapos, pasok ba siya sa ibibilang sa 40 na katao? Ang mu'tamad na fatwa, hindi. Ang mu'tamad na fatwa, hindi. Pero may fatwa sa atin sa Sharia na, yes, kasama sila sa 40 na katao na ibibilang. Tamam? Yan ay fatwa. Iba pang fatwa. Pero kung ang tatanungin natin dito ay mu'tamad na fatwa, ang sagot ay hindi. Okay? Tapos sabi pa, ang musafir. Ang musafir, sila yung nagbebiyahe 4 days. Bababa sa 4 days. Ibig sabihin yan, pag sinabi mong musafir ka, pag pumunta ka sa isang lugar, hindi ibibilang sa 4 days na yon yung araw na pumunta ka doon. Okay, so -1 na yon. Kung halimbawa Lunes ka pumunta, hindi bibilang yon. Martes na umpisa ng bilang. At yung araw kung kailan ka aalis. Anong araw ka aalis? Sabihin natin Sabado. So hindi rin ibibilang yon. -1 ulit. So ilan yung pagitan ng Lunes at saka ng Sabado? Martes, bilang tayo. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ilan yon? 4. Madaling sabi kung pumunta ka sa isang lugar at tawag dito, sorry pala, wala sa 4 days. Yan, ibig sabihin yan 3 days. Tawag doon sa iyo musafir. Ano madaling sabi? Kung pumunta ka sa isang lugar,
At dumating ka ng Lunes, aalis ka ng Sabado, ang tawag sa'yo, mukim at hindi musafir. At hindi musafir. Kung gusto mong maging musafir, araw din ng Biyernes, aalis ka. Araw din ng Biyernes, aalis ka. Hindi mo na paabutin ang Sabado. Dumating ka ng Lunes, hindi mo na papabutin ang Sabado. Dahil kung pinaabot mo pa ang Sabado, yani aabot ka na, hindi, kung papabutin mo pa ang Sabado, yani magiging mukim ka na at hindi musafir. Anong hukom ng pag-attend o pagdalo ng Jumu'ah para sa isang mukim? Wajib. Pero sa isang musafir, hindi wajib. Yun ang pinagkaiba nila. Yani isang araw lang ang pagitan ng mukim at saka ng musafir pagdating sa Sharia. 3 days, musafir. Umabot ka ng 4 days maliban sa araw ng pag-alis mo at saka araw ng pagbalik mo, pagpunta mo doon at araw ng pag-alis mo doon sa lugar na yun, mukim ka na. Musafir, 3 days. Okay? Ngayon, itong musafir, hindi wajib sa kanyang Jumu'ah. Pero kung a-attend siya, sahih. Pero hindi siya ibibilang sa 40 na katao o jama'a ng Salatul Jumu'ah. Madaling sabi, kung yung musafir na yon pang 40 siya, ay 39 na lahat sila. Kasama na yung imam. Siya yung pang 40. Hindi sahih ang Salatul Jumu'ah nila. Wajib silang magsalatul Zuhur. Naam, pwede silang kumuha ng fatwa sa ibang mazhab, pero kung mazhab ng Shafi'iyya, la yasih. Ang mahirap niyan, Salatul Jumu'ah dito sa Pilipinas ay nasa o ayon sa mazhab ng Shafi'iyya. Kapag hindi pwedeng palagi na lang kukuha ng fatwa sa ibang mazhab, hindi pwede yon. Ay madaling sabi, pinapayagan na kumuha ng fatwa sa ibang mazhab minsanan. Pero kung palagi linggo-linggo wala silang 40 na katao, tapos magjujumu'ah sila, hindi sila pwedeng magsalatul jumu'ah dahil nasa bansa sila na ang mazhab na sinusundan ay mazhabus Shafi'iyya. Hindi sila pwedeng kumuha ng mazhab sa ibang mazhab. Yes, pinapayagan na kumuha ng fatwa sa ibang mazhab sa ilang mga pagkakataon. Pero kung lagi yon linggo-linggo, hindi sila pwedeng magtayo ng salatul jumu'ah sa kanilang lugar. Iyan ang mu'tamad na fatwa sa atin sa Shafi'iyya. Okay? Ngayon, pagkatapos niyan, ng pagbabanggit ng musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, kung kanino obligado ang Jumu'ah, ay binanggit niya bila uzrin syar'iyyin. Nung sinabi niyang bila uzrin syar'iyyin, nang walang katanggap-tanggap na dahilan sa ating batas. Ibig sabihin, kahit na Muslim na lalaki ka at taga doon ka, o di kaya hindi ka taga doon pero nananatili ka doon ng matagal ng panahon, hindi sa iyo obligaduhin ng Sharia na umattend ng Jumu'ah kung mayroon kang katanggap-tanggap na dahilan. Ang musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala ay nagbanggit ng dalawang katanggap-tanggap na dahilan. Walang iba kung hindi ang sakit. Kapag may sakit ka, syempre naman alangan naman buhatin ka hanggang masjid. Syempre, pinapalampas na sa'yo na hindi na umattend ng Jumu'ah dahil may sakit ka. Ganon din ang taong nagbabantay sa may sakit. Halimbawa niyan, lalaki. Asawa niya halimbawa ang may sakit. Anak niya halimbawa ang may sakit. Kaibigan niya halimbawa, kapatid niya, o sino pa man sa kanilang bahay. Siya magbabantay sa may sakit. Pati siya, hindi siya uobligaduhin ng Sharia na umattend ng Jumu'ah. Bakit? Dahil nga, syempre, meron siyang alagaan. Okay? Ganon din sabi niya, wal matar ay sa ulan. Pag sinabi nating ulan dito, malakas na ulan. Yung ulan na kung saan wala kang payong, wala kang kapote, wala kang masisilungan. Pag pumunta ka ng Jumu'ah, basang-basa ka. Anong hukom ng pag-attend mo ng Jumu'ah? Syempre naman, hindi ka na uobligaduhin ng Sharia dahil baka magkasakit ka pa. Mag-zuhur ka na lang sa iyong bahay. Yan ay kung ang ulan ay nanatili. Samantala, kung tumigil din ang ulan at naririnig mo pa ang khutbah o Jumu'ah pa rin, obligado sa iyong pumunta sa Jumu'ah. Okay? Obligado sa iyong pumunta ng Jumu'ah. Kasi hindi pa tapos ang Jumu'ah. Maliban na lang kung tapos ng Jumu'ah, umuulan pa rin. Ibang usapan yun. Siyempre,
kung pinayagan ang ulan, lalong-lalo na yung bagyo kasi bagyo mas matindi yun sa ulan. Ganon din ang anumang kalamidad, halimbawa niyan lumilindol, halimbawa niyan may tsunami o ano pa man. Sa pagkakataong yan, hindi obligado ang Jumu'ah sa bayan o sa lugar na iyon. Wa sallallahu, yan muna natin tapusin ang ating dars. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam.